Hinirang ako upang maghatid ng isang handog sa mundo. Ang pinakadakilang handog sa lahat. Maaaring iniisip niyong alam niyo na ang aking kwento, subalit hindi niyo pa lubusang nalalaman. Ang aking ama, si Joaquin, nagpunta sa disyerto upang mag-ayuno sa loob ng 40 araw. Sa paniniwalang kinarurusahan siya ng Panginoon dahil sa kawalan ng anak. Ang aking ina, si Ana, taimtim na nananalangin upang magkaanak. Paano kita nagawang saktan, Panginoon? Hanggang ko lamang magkaroon ng anak. Naririnig ka niya. Sino? Sino? Sino ka? Paano ka napunta rito? Ako si Gabriel. Ang ating Diyos, magkakalooban ka ng anak na babae. Anak na babae? Sandali! 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 Sandali lang. Anak na babae? Oo. Isang anak na babae. Natatanging. Walang katulad. Siya ang magbibigay katuparan sa propesiya ni Isaias. At bilang kapalit, Oo. Anong kapalit? isang pangako. Sa aking pagbalik, kailangan mo siyang italaga sa paglilingkod sa ating Diyos at manirahan sa kanyang templo. Noong panahong yon, itinalaga ng mga Romano si Herodes upang mamuno sa Judea. Ang kanyang malupit na pamumuno ang nagpasiklab ng pagkaalsa sa mga Hudyo. Hindi ko inakalang magtatagpo ang aming dalawang mundo.
bayan, mamamayan ng Jerusalem, balak kong muling itayo at palakihin ang ikalawang templo upang maging higit na kamangha-mangha at maringal sa lahat. At aking yayakapin ang mga sakit at suliranin na sasalakay sa akin, yayakapin ko sila bilang mga pasanin ng kadakilaan. Ipinataw sa akin na makapangyarihan ng pighati. Sa templong ito, tuluyan akong makababalik sa Panginoon. Para sa kanyang masaganang handog sa akin ang kanyang banal na kaharian ng Judea. Ako si Herodes, ang inyong hari, ang hari ng mga Hudyo. Bakit natin pagtitiisan itong kawalan ng katarungan? Makinig kayo sa akin! Panahon na upang tayo'y kumilos! Itong templo, ang katibayan ng kayabangan ni Herodes at hangarin niyang mapabuti sa mga Romano. Nagpupuri man sa Diyos ang tila niya, tauhan lamang siya ng Roma na pumatay ng maraming Hudyo upang hiranging hari. Ni hindi siya isang Hudyo! Paano may babalik ang Judaismo ng isang walang karapatang maging hari? Ang punong saserdoteng si Aristobulus ang sundan natin! Siyang magbabalik sa atin sa Diyos! Mabigat ang pinagdadaanan nating lahat. Sa harap ng mga pagsubok, ang banal na kalooban ng Panginoon ang higit na mananaig sa mundo. Aristobulus, kailangan mo nang magtago. Nasa likod kong mga tao, mahal kong kapatid. Tinitiyak ko sa iyong malakas tayo. Hindi. Marami nang nagbago. Aking munting Maya, aking mahal. Salamat. Mukha kang balisa. Anong bumabagabag sa'yo, aking reyna? Hindi mo na maalala kung sino ako. Naalala ko kung sino ka. Katulong kita sa pagtayo ng maraming tagumpay ng kahariang ito. At binigyan mo ako ng maraming hasmonya na anak. Mananatili sa iyong puso ko, aking Mariana. Uminom tayo ngayon sa ating mahaba at pinagtitiisan kong pagsasama. Anong laman ng hawak mong balita? Oh. Tapos ng maliligayang araw ng iyong kapatid. Ikaw, isa kang halimaw. Oh, Balang araw, magwawakas ang lahat ng kabaliwang ito. Tama. At muli naming ibabalik ang trono ni David. huminahon ka. Aking minamahal. Aking munting Maya.
Ingatan yung huwag malamog. Opo, Ginoo. Bawat olibo, halik ng Panginoon. Huwag mong kalimutan yun, kaibigan. Naku, saan pa nagpunta yung batang yun? Lika! Huwag kang lumayo! Nasaan ka, Maria? Sinama kong kaibigan mo! Maria! Noam, Maglaro kayo ni Noam habang nag-uusap ang inyong mga ama. Lika, may papakita ako sa'yo. Alis mo kayo pag nanghalian na! Bilisan mo, Noam! Narinig ba ako, Maria? Tara, Noam! Bilisan mo! Masyado kang mabilis! Teka! Halika na! Bumitas tayo ng igos. Siguradong magugulat si Ina. Maria? Halika na! Hindi sila kusang mapipitas. Lakad na lang kasi. Kamahalan, Ano? nakatanggap ako ng mga ulat ng pagkadismaya. Pagkadismaya ng mga pariseo Ha? sa mga masaganang gilid ng burol. Pagkadismaya? Opo, kamahalan. At bakit may pagkadismaya, Marcelo? Nais nila kayong lumaban sa mga mandarambong na namateo na sumalakay sa kanila. Oh. Bukod doon, may mga bali-balita Oh. tungkol sa isang tagapagligtas. Tagapagligtas. At sino nagpapakalat doon? Salome. Ikaw, Herodes, ang hari ng mga Hudyo. Tunay na tagapagligtas. Yun lamang ang mahalaga. Sino nagsasalita tungkol sa tagapagligtas? Nabanggit ng asawa ko at maging ng ibang tao. Asawa mo, si Costobaros? Siya nga. Siya nga. Ha. Karapat dapat ko ba siyang patawarin o palayain, Salome? O batuhin siya hanggang mamatay dun sa pamilya? Anong palagay mo? Ang pugot na ulo niya ang makakapagpahinahon sa mga tao. Magiging masakit ba para sa'yo na mawala ng asawa o ng mahal sa buhay? Mauunang inyong paghahari bago ang pag-ibig. Magaling. Magaling. Hinihintay na tayo ng iyong ina. Unahan tayo! Ano? Maria! Halika, Maria! Yoko! Halika! Maria, maglinis ka muna ng kamay bago kumain. Ikaw nga rito. Ba't ba ang linis mong bata? Ana, napakabilis niyang tumakbo. Bakit? Nakita ko ang lalaki nakaasul kanina. Ama? Isang himala ang iyong pagsilang. Isa kang regalo. Para sa amin ang iyong ina. Subalit kapalit mo ng isang pangako. Pangako na kailangan tuparin.
Ba't nandito yung bata? Umuwi na tayo. Hindi. Papasukin niyo ang bata. Ah. Ikaw yun. Labis ako nagagalak sa'yo. Sige na. Sige na, anak. Ako si Ana. Bata? Pakiusap, lumapit ka. Bakit ka naparito? Dahil sa isang pangakong kailangan kong tuparin. Ana? Totoo ba ito? Na ang daluyan ng pangako tumating na sa wakas? Tinatanggap ka ng makapangyarihan, anak, ng buong puso sa iyong bagong tahanan. Magtiwala ka. Sa tamang panahon, ihahayag niyang lahat. Maria, nasaan ka na ba ngayon? Nandiyan na po! Nahuli ka sa takdang oras ng panalangin. Maupo ka na. Paumanhin. Walang hanggang Damit mo. Maria, saan ka nang galing? Kanina, nagkukuskus po ako ng sahig at naglilinis. Nagpapalipas oras ka na naman sa hardin. Tama ba ako? Di po ako nagpapalipas oras. Bago ang panalangin sa hapon? Hindi ko sang tutubong mga bulaklak. Ayon sa kasulatan, maglingkod tayo sa kanya sa ating gawain. Matuto kayong lumugar. Sa susunod, paglingkuran mo siya ng mabilis. Kakainin mo pa yan? Hindi na. Busog na ako. Bakit? Akin na lang. Anong gagawin mo dyan?
Magandang gabi, Binibini. Hindi ko po kayo napansin. Nakikita kong napakasipag mo. Lagi po may gawain. Kaya maiwan ko na kayo paumanhin. Naglalaan ka ba ng panahon para sa sarili mong kasiyahan? Kasiyahan para sa akin ang mga hiwaga ng Panginoon. Hindi po ba? Tama. Hindi ba tila nakababahalang panahon dito sa templo? Ano sa palagay mo? Maria. Kung ganon, kilala niyo ako. At nais ba kitang kilalanin? Paumanhin. Kailangan ko pa Huwag kang mag-aaral. umalis. Dumito ka lang. Dito ka lang. Marami akong naririnig tungkol sa'yo. Madalas magkwentuhan ang mga pariseo. Pakiusap, itigil niyo yan. Sabihin mo sa akin ang katapatan mo sa hari ng mga Hudyo. Ang ating hari ng mga Hudyo na si Haring Herodes. Isa lamang ang tunay na hari. Sa Diyos ang aking katapatan. Isa kang masugid na tagasunod. Isang taksil sa loob ng palasyo ng hari. Isa akong alipin. Sa palasyo ng Panginoon. Malaki ang mga nakalaang gantimpala pag pinaglingkuran mo ang hari, Maria. Mga gantimpalang kayamanan. Alam ko ang gantimpala ko. Aalis na ako. Hindi ka makaalis. Hayaan mo siyang makalis. Gabriel, umalis ka na rito. Ngayon din. Bigay daan sa ating dakilang Haring Herodes! Bigay daan sa ating dakilang Haring Herodes! Tumabi kayo! Tabi! 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 Aking bayang Judea! Mga minamahal na mamamayan ng Jerusalem, ngayon nais kong magbigay pugay sa ating dakilang emperador, Cesar Augusto. Pagalak ka, makapangyarihang Cesar! Makapangyarihang Cesar! Magaling. Oh, sir. Ayan. Marcelo. Kamahalan. Ang ating punong saserdote, Baba Benbuta, dapat lahat tayo matutong lumugar. Marahil maaari nating ilagay ang agit sa ibang lugar. Sa ibang lugar? Kamahalan, ito ang tahanan ng Panginoon. Ito ang tahanan ng Panginoon. Sabihin mo nga, Panginoon bang nagbigay sa iyo nito? Nagbigay nitong mitra? Siya bang nagbigay nitong templo na pinaayos ko at pinalaki? Siya bang nagbigay? Baba Benbuta? Kamahalan. Hindi, wag mo akong tawaging kamahalan. Isa lang akong payak at matulis na dagang tinig na ipagtatanggol ang kanya pag naramdaman niyang nasa pangarip siya. Dagang tinig, kamahalan. Hindi ko po naunawaan. Sabi mo, hinahangad mo bang magkaroon ng sarili mong korona? Wala po akong ganong hangarin, kamahalan. Luhod. Paumanhin, kamahalan. Lumuhod ka sa harap ng iyong hari. Magaling, magaling. Ngayon mararamdaman mong sakit at paghihirap ng kinamumuhi ang kapangyarihan ng isang hari. Dahil nalaman ko na ikaw ang siyang nagbigay buhay sa mga intriga, hindi ba? At siyang nagbigay diin sa mga bulong-bulungan ng kawalang katapatan at pagsuway sa aking templo.
Di ba? Hindi na sila mananagana sa aking templo. Papa Ben Buta! Papa Ben Buta! Papa Ben Buta! Papa Ben Buta! Nagalak! Lilinawin ko lang upang maunawaan ng lahat na ako ang inyong hari, si Herodes ng Judea. Ako ang inyong hari. Maria Tigil, umiwas ka ng tingin. Bata. Kamahalan. Hindi lang po tayo sa mata nakakakita. Ang puso nakakakita rin. Ituloy niyo po ang paggabay sa mga nananalig. Pinagbantaan mo ang hari. Bakit? Hindi po! Anong ginawa mo sa kanya kanina? Isa lamang po akong alipin ng Panginoon. Alipin? Bakit may kutob ako na hindi yun ang buong katotohanan? Anong mga taglay mong kapangyarihan? Wala po akong kapangyarihan. Anong ginawa mo sa hari? Kapitan! Wala kang karapatan sa lugar na ito. Propeta Ana, ang dalagang ito, pinagbantaan ng hari. Wala siyang ginawang ganung bagay, Kapitan. Kaya pakawalan mo siya. Umalis ka rito, ngayon din. Pipigilan kita. Maging ano ka man. Oh, wala po akong sinabing kahit ano sa hari. Kung alam mo lang, higit kang makapangyarihan sa mga salita, Maria. Natututo ka na. Magpupulong bukas ang magiging magsik upang labanan ng mapang-aping buwis ng mga Romano. Pumunta tayo. Hindi! Dudurugin nila tayo! Kaya kailangan natin pumunta. Kailangan nating mag-alsa bago tayo malipol. Mag-alsa? At makatay na parang baka? Makakatay ka kung ganyan ka mag-isip. Samihan mo pa sa susunod! Takot ang gamit ni Herodes. Hindi siya ang hari natin. Hindi siya makapus. Mas Romano kaysa Hudyo. Yung ba ang gusto mo? Mas gusto kong buhay kaysa patay. Kasi, ano sa palagay mo? Nagsasayang laki ng panahon. Hindi ka naniniwala sa layunin natin? Anong layunin? Naniniwala lang ako sa nakikita ng mata ko. Tumuloy ka ron. Ano? Mas maganda ang pangangaso sa bandang unahan.
akin ang pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ako ang anak ni Joaquin na taga Nazareth. At ikaw naman, baliw. Wala tayong karapatan na mamuhay ng malaya, na mag-ani ng ating mga olibo, na pakainin ang mga anak natin. Sumamba ng walang takot. Ang mga manggagawa mo ron, puro pagkadismaya ang usapan. Usapan lang yun. Mabubuti silang tao. Usapan nilang pag-aalsa. Huwag mong pahintulutan. Kataksilan yan. Ganun pa man, mabuti ang layunin nila. Anong ibig mo sabihin? Diwali at hindi ba na lang namumuno? Alam nating pareho yan. Magiging kasapwat ka sa kataksilan nila pag hindi mo sila pinigilan. Kailangan mo huminahon. Nilalagay mo sa panganib ang inyong kabuhayan at inyong kaligtasan. Maaari po ba ako magtanong, Ana? Tungkol ba ito sa isang binata? Ano po? Hindi. Sigurado ka ba ron? Matagal na kayong nandito, hindi ba? 47 taon na akong hindi umaalis ng templo. Matagal na ba yon? Napakatagal na nga. Hindi ko po alam kung paano to itanong, pero... Yun bang ganong buhay? Nakakabagot? Nakakabagot? Ang buhay na nagpapatuloy sa araw-araw na malapit sa Diyos at pagtalikod sa hangarin ng pansariling kapakanan habang nakatutok at nagsasaya sa kalooban ng Diyos na unti-unti niyang pinapahayag sa akin. Hindi mo alam kung gaano ko kapalan. Oo nga. Pero, hindi po ba ako makakagawa ng higit pang kabutihan? Ibig kong sabihin, paano ko makakagawa ng mahahalagang bagay kung dito lang ako? Tungkol nga sa isang binatang tanong mo. Hindi ah. Lagi namang tungkol doon. Ipinangako po ako sa Panginoon. Duda kayong tapat ako? Hindi. Duda ka ba? Anong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin, bumaba ka na rito. Tulungan mo ko doon sa kusina. Maaari ko po bang hingi ng kamay ng inyong anak? Kamay niya? Ano? Opo, para sa kasal. Maaari po ba? Sino ka? Paano mo nakilala si Maria? Maria? Yun ang pangalan niya? Hindi mo ba alam yun? Alam ko na ngayon, Ginoo. Maaari ko po bang hingi ng kamay niya? May kung anong natatangi sa kanya. Sino siya? Hindi ko alam kung sino to. Binata, ipinangako si Maria sa Panginoon. Opo, naunawaan ko. Pero hayaan niyong tiyakin ko sa inyong nakatakda itong mangyari. Hilaw na pag-ibig. Hindi sa'yo. Nakatakda siya sa Diyos. Teka. Sandali. Sabi yan, ikaw ang tagapagsalita niya. Ako ang tagapagsalita niya. Dahil ako ang kanyang ama. At nagpasya tayong dalawa Hindi na. tayo nagpasya. Ikaw lang. Ano ba sinasabi mo? Paumanhin kung naabala ko kayo, pero pakinggan niyo muna ako kahit saglit lang. Ngayon ko lang naranasan ng ganong klaseng bagay sa buong buhay ko. May kung anong nagbago sa loob ko nang makita ko ang inyong anak. Nangangaso ko nun, doon sa may ilog. Nang makita ko ang napakaganda at payapang nilalang. Sumasayaw sa ihip ng hangin. Noon ko nalaman, siya ang asawa ko. Pero hindi yun mangyayari kung hindi ako tinuro nung lalaking nakaasul na balakang. Nakaasul? Opo, nakaasul. Ina? May nangyari po ba kay Ama? Wala, anak. Tumanda lang. Maria, ipinangako ka namin ng ama mo sa isang binata.
Hindi ko naiintindihan. Nagpasya kaming ipakasal ka, anak. Kasal? Paanong kasal? Ipinangako niyo ako na parang alagang hayop? Hindi ganun yun, anak. Pero ganun po yun, ina! Paano niyo naisip na pahintulutan niyo? Sa palagay ko, mabuti yun. Ano? Jose ang pangalan niya. Masikasik siya. At upat ng kisig. Alipin po ako ng Panginoon. Maria. Nagpakitang muli ang anghel. Yung binata, nakatakda para sa'yo. Ikaw si Jose. Oo, madalas. Ipinapahayag namin, Panginoon, Ang nalilunod na baliw sa ilog. na itong dalawang batang nilalang na nasa inyong harapan, na ngayoy taimtim na ipagkakasundo, ay nangangakong magpapakasal sa isa't isa at sa inyong paglilingkod ng may pag-ibig at may paggalang. Sa tingin mo, maganda tong nangyayari? Jose? Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon. Sinagan nawa kayo ng ating Panginoon. Tingin ko maganda to. At magkalooban kayo ng kapayapaan. Anong palagay mo, anak? Ubod nga po siya ng kisig, ina. Paalam. Hindi ko nauunawaan. Kalooban niyo na ba ngayon na maipakasal ako sa binatang yon? Bakit? Nagagawa niyong sabihin to sa iba. Ngayon wala kayong sasabihin sa akin. Sino yan? Anong kailangan mo? Huwag kang matakot, Maria. Sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki. Siyang maghahari sa trono ng kanyang amang, si David. Pero paano yun mangyayari? Gayong ako'y isang birhen. Walang anumang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos.
Ang sanggol ay papangalanan mong Jesus. At siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng Diyos. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Nangyari na wasa. Nakapagtataka. Dinulutan ko sila ng tubig, subalit ayaw nilang uminom. O tumatanggi silang uminom. Mag-ingat sa mga pang-aapi ng kabutihan. Marcelo! Ano yun, kamahalan? Mag-ingat sa mga pang-aapi ng kabutihan. Isa itong ahas na babalik at tutuklaw sa'yo. Subalit, papatawan ko sila ng buwis. Bubuwisan ko silang lahat dahil sa kanilang kawalan ng utang na loob sa kanilang hari. At masasaksihan nila kung paanong gantimpalaan ang masasama at masasaksihan ko naman ang kanilang mga pagdurusa sa pananaw ng ama sa kanyang anak. Gawin mo na, Marcelo. Sige na. Opo, kamahalan. May iba ka pa bang pinagsabihan? Walang maniniwala. Naniniwala ako sa'yo. At sa iyong karunungan na panatilihin itong lihim sa ngayon. Hindi lahat ng nasa tempo'y kasing tibay ng iyong pananalig. Maria! Nagdadalang tao siya. Totoo ba yun? Kaya ko pong May ipaliwanag. katotohanan ba yun? Wala po akong ginawang masama. Sinira mo ang iyong panata. Hindi ko sinira. Isa siyang malaking kahihiyan. Hindi ka na maaari dito, Maria. Pero... Wag. Hindi. Pakiusap. Huwag niyo pong gawin yun. Naganap na ang dapat maganap. Alam kong muli kang magbabalik dito. Pinalayas nila ako sa templo. Ano? Bakit nila ginawa yun? Dahil nagdadalang tao ako, Ina. Naku, Maria. Wala po akong ginagawang masama, Ina. Pero paano nangyari yun? Ang anghel na nakaasul, sinabi niya sa akin. Pinuntahan ka. Nung una, akala ko panaginip lang. Ikaw ang daluyan ng pangako ng Diyos. Yun ang totoo. Ano pong ibig sabihin nun, Ina? Itinakda ako para kay Jose, pero hindi pa po kami Mas kasala. malakas ka sa inaakala mo. Hinirang ka para sa mga dakilang bagay. At hindi madali ang mga dakilang bagay. Malalampasan natin to bilang isang mag-anak. Dapat ba nating sabihin kay Ama? Hindi. Huwag mong sabihin sa iyong ama. Haharapin ko siya kung kailangan. Kakalat ang balita. Maaari kang batuhin pag nakita ka nila rito.
Puntahan mong pinsan mo si Elizabeth sa Incarem. Nagdadalang tao siya, 6 na buwan na. Kahit matanda na siya. Katulad niya rin ako noon. Isa pang himala ng pananampalataya. Magiging ligtas ka roon. Hindi ko na po kayang umalis dito muli, Ina. Alam ko, anak. Kailangan mo umalis. Kailangan. Masaya ako kahit hindi ko ito inaasahan. Naglakbay ka mula sa malayong templo para lamang bisitahin kami. Galing ako sa bahay tapos pinapunta ko rito ni Ina. Sana hindi ako Biglang pabigat. lumuksong dinadala ko nang marinig niya ang iyong tinig. Maria! Nagdadalang tao ka rin ba? Opo, ganun na. Ikaw ang daluyan ng pagpapahayag. Pinagpala ka sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak. Mahal kong Maria, manatili ka hanggat kailangan. Salamat po. Bakit hindi ka marunong magpasalamat, Mariana? Salamat sa mga nilikha natin, sa mga anak na pinalaki natin sa pag-ibig natin. Bakit hindi yun sapat para sa'yo? At ikaw, paano ka naging ganitong isang nilalang ng kadiliman? Hindi ka isinilang na mayaman. Hindi ka katulad niya ni Mariana. Subalit sinikap mong pagbutihin at paunlarin ang iyong sarili kahit na hindi nalinis ang iyong kaharian. Naghanap ka ng kagandahan at nakagawa ka ng magagandang bagay. Subalit ang iyong angkan, Mariana, hindi ang aking angkan ang humamak sa akin. Kumusta? Maaari po ba? Sige. Kumusta, Juan? Mukhang likas na para sa'yo. Hindi ko alam kung handa na ako. Nahanap mong kapayapaan dito, Tama kayo. Kailangan mong harapin ito kasama ng iyong ama at ina. Higit kailanman, kakailanganin mo sila sa iyong tabi. Si Ama. Kailangan mo siyang harapin. Elizabeth! Narinig ko muli ang ganong tinig. Oh! Nandiyan ka pala! Tayo na sa pamilihan! Sige. Naisip ko rin nung hindi pa ako handa. Manalig ka sa lakas na nasa loob mo. Anong pinag-uusapan nila? Ikaw pinag-uusapan nila. Di mo alam? Yung katipan mo. Nagdadalang tao. Kalat na kalat sa buong bayan. Kumalat na ang balita! Bawiin mo yan. Hindi ko na kayang bawiin. Natapos na.
Naipunla na ang tanim. Patay mo siya. Hoy! Tuloy mo yun! Hoy! Alam mo, sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo. Tungkol sa atin. Hindi totoo yon, Ama. Hindi nila alam ang totoo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nakipagtali ka sa iba? Hindi po. Kahit kailan. Paano nangyari yan? Sinabi ko na, ang Espiritu Tigil! Santo. Magiging tampalasan ng batang yan. Wala kayong tiwala sa akin? Nanalangin kayo ng kaaliwan ngunit walang natagpuan? Nanalangin ba ako? Gabi-gabi akong nananalangin magmula nang itinago ka sa akin ng iyong ina. At ngayon narito ka. Nakatayo sa harap ko. Nagdadalang tao. Paano mo nagawa to? Ama, kailangan niyo makinig sa akin. Mahatulan ka ng kamatayan dahil dyan. Yun ang batas. Pakiusap. Ama, ako pa rin to. Ako pa rin si Maria. Tumingin po kayo sa akin. Kailangan ko kayo. Ama, kailangan ko kayo. Tumito lang kayo. Maria! Papasukin niyo ako! Buksan niyo to! Nasaan siya? Kailangan ko siya makita! Wala siya rito. Kung gano'n, nasan siya? Pinasundo namin, wala pa siya. Wala kaming alam. Ako maghahanap sa kanya. Anong nangyari? Si Jose, galit siya. Pinangalagaan na kita. Kailangan ko siya makausap. Sandali! Maria! Mag-iingat ka! Ang babaeng bayaran ng templo. Kanina ka pa namin hinahanap. Ngayon o! Takpin siya! Kaya na to, Leche! Huwag siya hayaang makatakas! Resulta! Owan na! Uy, kapag-kapag ka sa resulta! Uy, siyang bonito Takpin siya! Ang babaeng bayaran! Uy, Ihayat ko na! Patuloy siya! Sinabi! Verna Melukleke! Dinadala niya sa kanyang sinapupunan ng isang maruming binhi! Maria! Tigil! Mapaliw na ba kayo? Tama na! Jose! Tingnan mo siya! Isa siyang kahihiyang sa batas ng ating bayan! Batuhin mo siya! Igawad mong parusa ng Diyos sa kanya. Jose, nilapastangan ka niya. Pinagmukha ka niyang isang hangal. Pagbuhin ang babaeng pera ng templo!
Hindi ka man maniwala. Subalit hinirang ako para dito. Hindi ko alam sa kung anong dahilan. Maaari akong hamakin ng lahat ng tao sa labas. Ngunit isisilang ko ang batang ito ng may dangal, paggalang at pagmamahal. Maria, ang totoo, hinahanap kita. Para sabihin walang halaga sa akin ano man sabihin nila. Ang alam ko lang, mamahalin ko ang batang yan sa abot ng aking makakaya. Kung ipahihintulot mo, mamahalin kita sa abot ng aking makakaya. ומענן, ברוך אתה אדוני אלוהינו העולם רואה פרי הגף. Amen. Jose. אחותי את היי לאלפי רבבה. 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 Isang dibdib, naway magbuklod ang inyong puso sa bisig ng Diyos. Ipagdiwang natin ang pinagpala nilang pagsasama. Ipagdiwang natin! Babaeng bayaran. Dumating sila. Pinasok ng mga tagasunod ang bahay, hinahanap si Maria. Pabalik sila rito. Ihanda niyo mga kabayo. Hindi tayo maaaring dumito. Pelikulang ito ay writ at transcoded ni Alden. Mag-enjoy sa panunood.
Tutulungan ko kayo! Bakit ka narito? Halika kayo. May kilala akong nagkakanlong ng mga rebelde sa kanyang paniman. Anong pangalan niya? Ama, huwag niyong gawin to. Umuwi na tayo. Tumahimik ka! Joaquin ang pangalan niya. Nasa pinakamataas na burol ang tahanan niya sa hilagang bahagi ng templo. Mabuhay ang dakilang Haring Herodes. Mabuhay ang dakilang Haring Herodes. May mga tulisan dito sa kaburulan. Kailangan alisto tayo. Ikaw! Maghanap sa likod! Nasaan si Joaquin? Kasal ng anak niyang babae. Nasa labas pa rin sila at nagdiriwang. Opo, Kapitan. Anak niyang babae. Anong alam mo tungkol sa kanya? Wala akong gaanong alam. Hindi siya nakatira dito ng ilang taon na. Maria ang pangalan niya. Oo. Isa siyang natatanging batang babae. Tama ba ako? Anong kapangyarihan ang taglay ni Maria? Sabi nila dinadala niyang tunay na hari ng mga Hudyo. At sa buong mundo, hinahanap ng mga mananampalataya sa langit ang tanda ng kanyang pagsilang. Tanda? Anong uri ng tanda? Isang tala. Isang talang naglalakbay. Mas mataas at mas maliwanag sa iba pang mga tala. Payapa kang natutulog sa loob ko. Pangangalagaan ka namin. Pangako. Salamat, Jose. Gising ka pala. May masamang nangyari? Hindi, wala. Hindi ko maintindihan ang lahat ng to. Bakit ako? Dahil naroon ka sa ilog. Hoy! Huwag kang lalabas. Saan ka pupunta? Hindi!
امشي! روح روح! امشي! Hindi. Hindi. Patawad, Ama. Patawad, Ama. Patawarin niyo ako. May mga kawal sa daang naniningil ng buwis ng Romano. Hindi kami pwedeng huminto ni Maria. Kailangan niyo silang lansihin. Dumaan sa mga kawal, magbayad ng buwis. Tutuloy kami ni Maria sa Bethlehem. Mula ron ang angkan namin. Hindi pagdududahan ng aming pagdating. Lumakad na kayo. Hahanapin namin kayo ron. Magkita po tayo ron. Dakilang Herodes. Ano yun? Naglalakbay ngayon ang pantas na si Baltasar, kasamang pantas na sina Melchor at Gaspar. Hanap nilang pasikat na tala sa kaharian nyo, na magiging gabay nila sa batang isisilang na hari ng mga Hudyo. Pero hindi ba't akong hari ng lahat ng mga Hudyo? Hindi akong paparangalan mo? Dakilang Herodes, ang tinutukoy nilang propesiya ay pagdating ng Mesiyas. Naniniwala ka sa mga ganung bagay, sa tala at sa tagapagligtas, tama ba? Tunay po. At naniniwala ka rin sa alikabok na inihip ng hangin ng mga pangarap sa tubig ng kapatagan. At ngayon naghahanap kayo sa kalangitan ng isang tala at tagapagligtas. Tama. Ganito yan. Gumagawa ako ng mga bagay, mga totoong bagay. Magagandang bagay. Yun ang sabi, gawa sa bakal, tanso, ginto, mga kuta, mga templo, tanghalan at syudad. At tawag nila sa akin na hari ng mga bagay. Kaya ang tanong ko sa'yo, ano pang silbi para sa atin ng isang Mesiyas? Ha? Para ba ito sa Romanong senso? May iba pang nangyayari. Bili na po kayo sa akin. Ginoo, bili na po kayo sa akin. Murang-mura lang. Hindi. Bagong gawa lang po ito. Uy! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Hayaan mo, ayos ka lang. Ayos ka lang. Kailangan mo lang magpahinga. Yan, ganyan yan. Dito. Dito ka mo. Tumingin ka sa akin. Magiging ayos ka lang. Dito.
Maaari niyo ba siyang bantayan? Sandali lang po. Salamat. Hahanap akong matutuluyan natin. Sige na. Lakad na. May silid pa po kayo dyan? Nagdadalang tao kasi ang asawa ko. Wala. Pero, sandali! Kaibigan, malapit na magsilang ang asawa ko. Baka meron pa kayo silid na matutuluyan. Tulungan kami! May silid pa ba kayo rito? Pwede... Alis na! Sandali! Pakiusap! Ano ba ka? Pagod na kami. Babae siya. Wala na kami habang matutuluyan. Wala ba kayong malasabi? Paumanhin, puno na kami. Hindi. Alam ko. Pero maaari bang sabihin niyo sa akin kung bakit maraming tao ngayon dito? Isang sanggol ang isisilang sa Bethlehem. Anong sanggol? Ang Mesiyas. Iha, ayos ka lang ba? Maaari po bang makahingi ng tubig? Meron. Oo, sandali lang. Narito, inumin mo. Ay, salamat. Salamat. Mabuti ng iyong pakiramdam. Ubusin mo yan. Ang kalis ko'y nag-uumapaw. Anong uri ng Diyos ang magtutulak sa kanyang minamahal na tulad mo na pagdaanan ito? Matinding paghihirap. Nagsasaya siya sa iyong pagdurusa. Alam kong nararamdaman mong sakit. Hayaan mong pagaanin ko ang iyong paghihirap. Wala nang kamatayan. Wala nang pagdurusa. Magiging madali na ang lahat ng bagay. Sumama ka sa akin, Maria. Kumawala ka na sa nararamdaman mong sakit. Nandito ako. Magiging maayos din ang lahat. Halika. Nasaan tayo, Ina? Nakahanap si Jose ng matutuluyan. Oras na. Sige na.
maging maayos ang lahat. Hinirang ako upang magsilang sa Mesiyas. May isinilang na sanggol sa Bethlehem, kamahalan. Nakita ng mga mata kong liwanag. Tumahimik ang mga kambing at hindi nanginain ang mga baka. Wala pa akong naranasan ganung uri ng katahimikan. Marcelo, Kamahalan, sino yung hamak na lalaking nasa harap ko? Sino siya? Ba't siya nandito? isa po siyang karaniwang pastol, Kamahalan. Oh, naintindihan ko. At yung, yung sanggol na nagmula sa langit. Totoo ba siya? Ano? Isinilang na ba yun? Isinilang na ba siya? Opo, Kamahalan. Isinilang na po yung bata. Nalaman ko ng mga peregrino, mga tagasunod. Tagasunod? Opo, Kamahalan. Nanggaling sa malayo, nagpunta sa Bethlehem upang makita ang lugar na sinilangan niya. Bethlehem. Ikaw, pastor. Kamahalan? Halika. Dito. Lumapit ka. Baka kaalis ka na. Opo, kamahalan. Marcelo. Halika. Patayin niyo ang lahat ng lalaking sanggol sa loob ng syudad ng Bethlehem. Kamahalan, isa lamang po mahalaga. Untayan niyo ng espada ang bawat lalaking sanggol sa syudad ng Bethlehem. Balitaan niyo ako agad kapag nagawa niyo na. Pumunta na kayo sa Bethlehem. Marcelo. Ano yan, Kamahalan? Kapag nahanap niyo na ang sanggol na tagapagligtas, dalhin niyo sa akin ng buhay. Opo, Kamahalan. Tayo na. Hindi mo to kailangang gawin. Gawin ng ano? Manatili sa akin. Hindi na kailangan. Oo, kailangan. Kayo ang aking mag-ina. Halika. Bakit? Halika, batiin mo ang iyong anak. Anong ipapangalan mo? Jesus. Ang pangalan niya, Jesus. Kumusta, Jesus?
Nasa Bethlehem! Hanap nilang anak nyo! Kailangan na nating umalis. Balat kayo! Suriin ang bawat daan! Bawat bahay! Ngayon, sundan ang mga bakas! Kailangan natin ng pagkain para umabot sa Ehipto. At magpahinga. Doon tayo sandaling manuluyan. Gandang araw! Kumusta? Ano yun? Kumusta? Kailangan po namin ng pagkain. Wala kaming galing pagkain. Maaari ko yung tumuloy sa... Nasaan ang sanggol? Sanggol? Walang sanggol dito. Wag! Sa susunod, bubutasin ko naman ang puso mo. Nasaan ang sanggol? Sabihin mo. Talon na! Kailangan mo na tumalon ngayon! Magiging ayos na lang! Kaya mo yan! Talon na! Talon! Ayos ka lang? Oo. Kunin mo siya. Sige. Ako na sa karo. Kunin mo yung kabayo. Sige.
Bakit? Dalhin natin siya sa templo. Dagsa ng mga sundalo ang daan patungong Jerusalem. Tinutugis tayo. Pinagpapala tayo. Ikaw bang magpapanumbalik ng makapangyarihang trono ni David? Sumagot ka. Ikaw bang Mesiyas? Kamahalan. Mahal na hari. Ano? Hindi po yan ang anak ni Maria na taga Nazaret. Hindi ito ang sanggol na Mesiyas? Ha? Pinatay po namin lahat ng lalaking sanggol maliban sa mga bagong sinilang na nandito ngayon. Kung gano'n, nasaan ang sanggol na Mesiyas? Nasaan? Alin sa mga ito ang tunay na sanggol na Mesiyas? Wala pong nakahanap, kamahalan. Sa palagay namin, nakatakas siya. Tumakas? Saan naman? Hindi po namin alam. Hindi nyo alam? Hindi nyo? Nasaan na siya? Sabihin nyo sa akin! Sino sa mga ito ang Mesiyas? Ako ang hari nyo! Sabihin nyo! Sino dito ang tunay na Mesiyas? Ikaw! Sabihin mo, sino sa mga ito ang Mesiyas? Nasaan? Ako ang inyong hari! Herodes! Kaawa-awa kang nilalang. Malapit ng takdang oras ng iyong wakas. Ikaw, bakit ka nandito? Nasaan na siya? Ikaw! Sabihin mo kung nasaan siya! Ikaw! Ako ang inyong hari at ang inyong mga buhay ang kaawa-awa. Makinig kayo sa akin, ako ang hari! Ikaw! Sabihin mo nasaan siya! Nasaan na ang sanggol! Sabihin mo! Nasaan siya? Nandito na tayo. Maria, di tayo makakapasok. Maria, pakiusap, makinig ka sa akin. Bumalik na tayo doon. Tuloy kayo, Maria. Matagal kaming naghintay.
Ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Ngunit tutuligsain siya. At masasaktan ka na parang sinaksak ng patalim ang iyong puso, Maria. At sa gagawin niya, mahahayag ang nasa puso ng marami. Pinagpala ka, Panginoon, Diyos ng lahat ng nilikha. Mabigat ang hinihinging kapalit ng pag-ibig. Dudurugin ito ang iyong puso. Subalit sa bandang huli, pag-ibig ang magliligtas sa mundo.